Good morning mga idol, at ito naman pamamahagi ko sa inyo at may nag-request kung paano daw magkalas ng block kapag nausok. Siyempre merong mga hindi pa natin natuturo sa mga ibang followers natin, yung mga hindi nakikita. Ibig sabihin yung hindi nakikita ang video natin kung paano magkalas. Siyempre ang pagkakalas naman mga idol ay talagang dapat talaga ay pinakikita. Kagaya nito, nausok, ano ba yung mga dapat kalasin natin? Ang dapat kalasin dito ay yung ating bracket dito, nakalasan natin. Gagamit kayo dyan ng 12mm socket or back wrench. Tapos exhaust 10mm. Tapos dun sa kabila, sa pinaka swing arm ay 19mm socket. Tapos natanggalan natin yan. Susunod natin dito manifold kung saan kayo magtanggal ng insulator carburetor nyo. Pwede dito sa 8mm, pwede sa 10mm. Kung saan kayo maluwan, tanggalin yan. Tapos ito 10mm din, tatanggalin yung tatlong tornilyo. Tatanggalin natin mga idol. O yan mga idol, nakalasan natin yung tatlong 10mm. Tatanggalin na natin yung cover. 125 lang to mga idol, CG. Pagpalagay na natin na 155, parehas lang naman ang pagkakalas, ganun lang din. Tapos kung magkakalas kayo, kailangan naka-top dead center na rin para siguradong hindi mapepersa yung mga tornilyo natin. Kasi pag nakalubog yung barbula at kinalas nyo, maaaring masira din yung ating trade kapag kakaunti na, kasi aangat bigla. Gagamit kayo dito ng socket na 12mm or back wrench, basta maganda, hindi mabibilog. Yung tatlong yan kakalasin, itong tatlo. O yan mga idol, nakalasan natin yung 8mm dito sa manifold or insulator. Ayan na. Susunod na natin dito ay gagamit tayo ng socket. Ito. Ayan. Alright. Yan sa tatlo. Yun. Diba? Kakalasin natin yung tatlong socket, tatlong bolt pala, hindi socket. Ito, gamit ang socket yan, tatlo, tatanggalin natin. O at yan na, nakalasan natin, may washer siyang tatlo din na bronze. Ito na mga idol, oh. Yan. Ay next natin, pag natanggalan natin, pwede na natin alisin ang rocker arm. Tapos pag nalis natin ang rocker arm, kakalasin natin ang push rod. Ayan, push rod niya o payat, kasi po ito yung sinauna na ating TMX 125. Tapos tatanggalin natin to. Gagamit ulit tayo mga idol ng socket ulit dito sa pinaka tornilyo ng cam follower 12mm. Tapos meron siyang apat, kakalasin din natin yan. Yan, apat din. Yon, yon, yan, yan, yon. Lagi tikan siya mga idol, oh. Napakatitigas pa niya. Yun. Nakalasin muna natin yan. 1, 2, 3, 4, 5. O yan mga idol, nakalasan natin yung mga bolt. Pag nakalas na yan, ganito lang ang gagawin nyo. Sisikwatin nyo lang dito. Make sure na pag sikwat natin mga idol, ito ay dito tayo sa mga matataas na lambi dito. Kasi pagka dito, mapipingak itong mga layer. Kailangan lang pagsisikwat mga idol, dito lang. Yan, sa matitigas, kasi hindi pwedeng basta sisikwatin, kasi sayang yung layer. Kapag nabasag, napingak yan, pangit ng tingnan. Kaya kailangan kung magsisikwat kayo mga idol ay doon sa matitigas, ano, para hindi madisgrasya. Sayang din naman, siyempre mapupula kayo ng may-ari. Pag nausok po, ganyan po talaga ang style ng ating makina kapag nausok na. Tapos siyempre mga idol, kakalasin itong dalawang 8mm. Yan yung mga kakalasin, dalawang 8mm socket naman lang gagamitin natin dito para hindi madisgrasya, kasi minsan nabibilog, kaya kailangan tanggalin. Yan. And next natin ang pagsisikwat niyan dito sa ilalim. Dito, oh, mga idol, oh, makikita ko sa inyo, screw, flat screw dito. Tatas yun lang ganyan. Tapos make sure na walang mga bato, kasi itong mga batong ito minsan nakakasira yan, hindi nyo alam, nagpatak na pala sa timing gear. Kaya kailangan nyo munang alisin yung mga dumi-dumi sa gilid, kasi pag taas nyo mamaya may pumasok sa timing gear, tapos pag kinabit nyo na, iingay yan. Ayan. O ito na mga idol, titingnan natin kung kakayanin sa piston ring or mariribor natin. Pag may tama ang block, paparibor natin. Yan mga idol, oh, malaki yung tamo ng liner, talagang gasgas pati yung piston. Kaya ang gagawin natin ito, make sure na talaga na rebore.
Ito na yun, ganito lang. Tanggalin nyo yung lock, matatanggal na yan. Okay? Alright, yan lang mga idol. God bless po.